Hello Idol Mark. Ito na po part 2 ng aking secret files. Matapos namin kumain ni Neri ay nagkusa na siyang maghugas ng aming pinagkainan, pinigilan ko nga dahil baka pagod siya sa biyahe ilang piraso lamang naman ito kuya mabilis lang ta ang sagot niya sa akin kung kaya hinayaan ko na. Nakikipagkwentuhan pa rin ako sa kanya habang engkaupo ako sa lamesa at siya ay nakatalikod sa akin habang naghuhugas ng mga plato. Hindi ko alam kung ako lang ba o talagang napaka-sensual na mga galaw ni Neri na tila ba nang aakit. Para akong nahihipnotismo sa tamis at lamang ng kanyang boses habang nagkukwento. Siya akong titigan ng kanyang puwet na bilugan at hugis na hugis sa suot niyang sexy na dress lalo na kung tumutuwad ng bahagya. Lalong tumataas ang libog ko kapag nakikita ko ang mga ganitong eksena, papasok muna ako sa kwarto, ikaw na muna ang bahala dyan at tuluyan ko na nga siyang iniwan at mabilis na tinungo ang silid namin ng aking asawa. Pagpasok ko ng kwarto ay agad ko itong inilock at napatingin ako sa tayong-tayo kong pagkalalaki ramdam kong pumipintig-pintig ito sa sobrang kasabikan. Hindi ko napigilan ng mapaungol ng himasin ko ang kahabaan ko. Sobrang tindi ng libog na nararamdaman ko. Ang balak kong pagpapakalma sa kwarto ay nauwi sa pakikipag-bonding ko kay Mariang Palad habang ini-imagine kong kaniig ko ang aking hipag. Mga imahe ng kanyang hubad na katawan at maamong mukha na sarap ang lalong nagpapatindi sa nararamdaman ko. Sarap ako sa aking ginagawa dahil naiisip kong naglalabas-masok ang aking sandata sa kasakay pa ng hipag ko habang siya ang nasa ibabaw at ako na may parang asong nakatulala sa maganda at kaakit-akit niyang mukha na ang kanyang malulusog at tayong-tayong dibdin ay umaalog kasabay ng kanyan pagtaas-baba sa aking ibabaw na animo sinasabik akong lalo nasipsipin ang mga donggot sa ibabaw nito. Hanggang sa ilang taas at baba na lamang ng aking kamay ay kusa ng sumambulat ang aking katas kasabay ng paninigas ng aking katawan. Hingal na hingal ako pagkatapos ng aking pagsasarili, matapos ay pinunasan ko ang aking kamay at aking sandata na napuno ng aking katas at umidlip na muna dahil baka kung ano pa ang maisipan kong gawin. Nagising ako dahil sa mga katok na nagmumula sa labas ng aking kwarto. Kuya, gising ka na ba? Si Neri pala ang kumakatok, binuksan ko ang pinto at bumungad sa akin ang aking hipag na bagong palaygo at nakasuot lamang ng manipis na sando at mixing short na may kanipisin din, automatikong tumuon ang atensyon ko sa kanyang dibdib na parang nang-aakit. Tumawag si ate, malilate daw siya ng uwi dahil may tinatapos pa sa opisina, mauna na daw tayong kumain kuya automatikong napatingin ako sa mukha niya at bahagyang napahiya dahil kita ko ang pagpipigil niya ng ngiti na malamang ay dahil sa pagkakahuli niyang pagtitig ko sa hinaharap niya. Hindi na ako nagsalita at dumiretso na sa banyo dahil alam kong patigas na naman ang sandata ko. Putang ina! Bakit ba hindi ko mapigilan bulong ko sa aking sarili habang umiihi? Paglabas ko ng banyo ay nakahain na sa mesa. Umupo ako sa aking normal na pwesto at si Neri naman ay umupo sa tapat ko, hindi ko alam kung sinasadya niya ba ito pero kitang-kita ang cleavage niya tanaw na tanaw ko rin ang malaking parte ng puno ng kanyang dibdib. Ang kinis, ang puti at talaga namang kaakit-akit dahil sa laki. Naglalaway ako sa tindi ng libog na nararamdam ko ngunit pilit akong umakto na parang normal lang ang lahat dahil ayaw kong magkasira kami ng asawa ko nang dahil lang sa tukso. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang tumayo si Neri para kumuha ng tubig sa ref kasama na ang baso. Naramdaman kong tumayo siya sa likod ko kaya napalingon ako at parang nananadyang inilapag sa lamesa ang mga hawak niya kaya naman ang mukha ko'y tapat na tapat sa dibdib niya. Halos kaya ko nang isubo ang dibdib niya ng buo sa ganong ayos namin. Nanigas at nanlamig ako sa pagbugso ng kuryenteng aking naramdaman sa katawan ko. Automatikong bumigat ang paghinga ko at napansin kong ganun din siya. Ilang segundo kami sa ganoong eksena habang nagpapakuramdaman. Dinig ko na din ang bigat ng kanyang paghinga. Idinaan ko na lang sa bahagyang pag-ubo para mabasag ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan at mabilis kong tinapos ang aking pagkain para makapagpahinga na ako at makaiwas na rin sa tukso.
Matapos ang hapunan ay pumasok ako sa silid naming mag-asawa para doon na magpahinga at mag-relax sana ngunit hindi ko magawa dahil paulit-ulit pumapasok sa aking isip ang eksena kanina, paulit-ulit na nai-imagine kong nadikit sa bibig ko ang dibdib ng hipag ko, kaya naman nagdesisyon na akong maligo para mahimasmasan ako. Pagpunta ng CR ay nadaanan kong naghuhugas ng aming pinagkainan si Neri sa lababo, naka-messy bun ang kanyang buhok kaya tanaw na tanaw ko ang batok at leeg niyang makinis na parang kay sarap siba-siba ng halik at dila-dilaan. Kalma Eric, hipag mo yan. Saway ko sa aking sarili. Pagkapasok ko sa banyo ay agad kong binuksan ang shower at tumapat dito, hindi pa ako nagtatagal ay narinig ko nang dumating na aking asawa. Dinig kong tinanong pa ng misis ko kung asan ako at sinabi naman ng hipag kong nasa banyo ako at naliligo. Hinayaan ko na lamang sila at nagbabad ako sa pagligo. Paglabas ko ng banyo'y nagkukwentuhan ang magkapatid ng mga bagay-bagay tungkol sa kanilang magulang at probinsya. Nagpaalam akong sa kwarto na muna ako at tango lamang ang sagot ng aking asawa.